Go. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala atammanil akmalan, nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa puntong po ito ay ating tatalakayin kung paano natin sambahin ang Allah. At kung paanong paraan dapat siyang sambahin at kung ano ang bakit dahilan tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ang ibig sabihin po noon ay, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban sa ako'y kanilang sambahin. Paano po natin sambahin ang Allah? Ano ang definisyon ng mga dalubhasa tungkol sa sinasabing pagsamba sa Allah? Sinabi po sa wikang Arabic na ang pagsamba ay al-ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min qawlin wa amal zahiran wa batinah. Ito po ay pangalan na binubuo na lahat ng mabuting bagay, lahat ng mabuting gawain, maging ito ay gawain na isinasagawa ng mapasakilos o mapasalita o masapuso, ito ay ibada. Maging ito ay lantaran o maging ito ay patago, as long as this is in accordance to the teachings of the Prophet ﷺ, as long as this is what Allah wants us to do and to perform, this is the so-called ibadah. Ito po ang sinasabing pagsamba sa Allah. Ibig sabihin po, ang 24/7 na pamumuhay natin dito sa mundo, pwede po itong maging masabi natin na pagsamba sa Allah, as long as nandyan yung sinasabi nating dalawang kondisyon. Ano po ang sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa unang hadith sa Bukhari po, matatagpuan natin na sinabi po ng Propeta Muhammad ayon sa pagsabi ni Umar ibn al-Khattab na sinabi niya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhiril hadith. Ang sinabi ay, ang lahat ng mga gawain, ang magiging basihan o ang magiging batayan na bibigyan ng Allah ng kantipala ay kung ano ang nasa puso ng tao. Ang ibig sabihin, kung ito ay ginawa mo para lang sa Allah at hindi pakitang tao o hindi parinig sa tao, ito po ay tatanggapin ng Allah. Ito po yung unang kondisyon ng ating pagsamba sa Allah. At dapat po natin katakutan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsagawa natin ng pagsamba. Dahil po baka tayo ay maging katulad ng mga tao sa araw ng paghukom, inaasam-asam nila na sila ay papasok sa paraiso. Ito pong hadith ay matatagpuan sa Tirmidhi na wasahahahu Albani, awwalu ma yuqdahu bihi yawm al-qiyamati ar-rajulu alladhi istushhida fi sabilillah. Ila akhir al-hadith. Ito po ay tatlong klase ng mga tao na uhusgahan sa araw ng paghukom. Una ay ang mga tao na sila ay nasyahid, nakipaglaban sa reliyon ng Allah, at sasabihin nila, Ya Allah, qataltu fika, nakipaglaban ako sa reliyon mo. Sasabihin ng Allah na siya ang nakakabatid sa lahat ng mga puso o nasa loobin ng kanyang mga alipin. Sasabihin niya, hindi, bal kadhabt, ikaw ay nagsinungaling. Hindi ka nakipaglaban sa aking reliyon, bagkus ikaw ay nakipaglaban para ikaw ay sabihin na matapang na tao. At pangalawa ay ang taong nagbabasa ng Quran o nag-aral ng Quran. Kasama na rin po doon yung mga taong nagpapalaganap ng Islam. Ya Allah, qara'tu fikal Quran, binasa ko ang Quran para sa iyo. Sasabihin ng Allah, hindi, nagsinungaling ka, binasa mo ang Quran para sabihin na ikaw ay magandang boses at magbaling magbasa ng Quran. Waliya'udhu billah. Ang pangatlo ay ang mga taong biniyayaan ng kayamanan. Sasabihin nila, Ya Allah, kami ay namigay ng aming mga kayamanan para sa iyo. At sasabihin ng Allah, hindi, dahil siya ang nakakabatid. Alam niya ang lahat ng nasa loobin ng kanyang alipin. Sasabihin ng Allah, hindi, dahil kayo ay para sabihin na kayo ay mapagbigay sa mga tao. Ano ang magiging kaparusahan ng mga to? Ang mga kaparusahan nila, mga kapatid, ay sila ay papapasukin sa impyerno. Hindi po sila makakapasok sa sinasabing paradise ng Allah. Dahil nga nagtambal sila sa Allah. Gumawa sila ng mabuti na ito ay pagtatambal sa Allah at hindi totoong para sa Allah lamang. Bilang panghuli, mga kapatid, sa itong maikling talakayan natin. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng ikhlas? Paano po natin ito magiging definition? Ang definition po ng ikhlas, sinasabi ng ibang mga dalubhasa, ay ang pagsabi ng al-amalu li ajlin nas war riya wa tarkul amal li ajlin nas wa shirk wal ikhlasu an yuwaffiqallahu bainahuma. Ang sinasabi pong dito ay ang tao na pag ginawa mo ang mabuti
na yung paggawa mo ay para sabihin ng mga tao na ikaw ay gumawa ng mabuti, yun po ay sinasabing pakitang tao. Ginawa mo yun para sabihin nila na malaman nila yung ginagawa mo na mabuti. Pag ito naman ay hindi mo ginawa ang isang gawain na ito'y naaayon sa Islam, pero ikaw hindi mo ginawa dahil sabi mo, natatakot ako o ayaw ko sabihin ng mga tao na ganito ako, ikaw ay nagtambal sa Allah. Anong nakahadlang na hindi mo ginawa yun? Dahil sa tao pala? Hindi para sa Allah? So ang sinisabing ikhlas ay ang mawala ka dito sa dalawang ito. Yun po ang ibig sabihin po ng ikhlas. Biyayaan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na sana po tayo ay maging totoo sa lahat ng ating mga gawain, pananampalataya sa Kanya. Patawarin tayo ng Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.